Sa mga opisyal na pahayag sa press, ang mga Chinese Yaogan satellite ay parang karaniwan lang. Inilalarawan sila bilang mga gamit para sa agrikultura, pagmamanman ng panahon at siyentipikong pananaliksik. Sige China, sige nga kung totoo yan. Pero sa likod ng pagpapanggap tungkol sa ani ng pananim at pag-aaral ng klima, may nakikita ang mga analyst na ibang-iba. Ang gulugod ng isa sa pinakamalaki at pinaka-advanced na space-based surveillance network sa mundo. Mula 2006, mahigit 500 Yaogan satellite na ang inilunsad ng China. Ang ilan ay may dalang synthetic aperture radar na kayang kumuha ng imahe ng mga target kahit sa ulap o sa gabi. Ang iba naman ay gumagana sa magkakaugnay na mga grupo na nagbibigay sa Beijing ng kakayahang subaybayan ang mga barko sa buong Pasipiko halos real-time. Magkasama, bumubuo sila ng isang sistema na may direktang gamit militar kahit na tinatawag silang mga sibilyang weather satellite. Iyan ang pangunahing kontradiksyon ng kwentong ito. Kung paano ang isang programang ipinakilala bilang mapayapang agham ay naging sentro ng kakayahan ng China na magpalawak ng kapangyarihan, magbantay sa mga karibal at posibleng baguhin ng balanse ng digmaang pandagat. Ang mga tanong na kailangan nating sagutin ay, paano nga ba gumagana ang mga Yaogan satellite? Ano ang sinasabi ng kanilang tabing na dobleng gamit tungkol sa estratehiya ng China? At gaano ito kadaling mapinsala o kahirap pigilan sakaling magkaroon ng labanan? Ang pagsilang ng isang konstelasyon. Kaya kapag pinag-uusapan ng China ang mga Yaogan satellite, kadalasan ay pareho lang ang ginagamit nilang salita. Para daw ito sa siyentipikong pananaliksik. Para daw ito sa mga pagsisiyasat sa lupa. Minsan, ginagamit pa raw ito sa pagmamanman ng mga sakuna. Hindi raw ito paniniktik. Parang mga kasangkapan sila para sa pag-unlad, yung klase ng satellite na kailangan ng bawat makabagong bansa. Pero ang problema, halos walang naniniwala sa kwentong yan sa labas ng China dahil napakaraming tanong. Bakit magpapalipad ng napakamahal na mga satellite para lang pag-aralan ang aninang palay? At bakit pinagsasama-sama ang mga ito sa mga pormasyon na mas bagay sa pagmamanman sa dagat kaysa sa pagtataya ng panahon? Ayon sa mga analyst mula sa kanluran, ang mga satellite na ito ay talagang mga military spy satellite na nagkukunyaring iba. At kapag nalaman nating mahigit 4 na rang na umiikot na yon sa kalawakan, mapapaisip ka kung ano nga ba talaga ang binubuo ng Beijing. Kamangha-manghang aninang palay. Kung tama ang mga analyst, at mahirap baliwalain ang mga ebidensya, ang Yaogan ay isa ngayon sa pinakamalalaking lihim na satellite program sa mundo. Kayang subaybayan ng mga satellite ang mga aircraft carrier ng US sa buong Pacific. Maaari rin nilang bantayan ng pagdami ng mga fighter jet sa mga airbase ng Japan o Taiwan. Maaari rin silang magbigay ng impormasyon sa pagtutok para sa kinatatakutang mga carrier killer missile ng China. Sa madaling salita, ang Yaogan ang nagsisilbing mga mata na nagpapalakas at nagpapamapanganib sa kapangyarihang militar ng China. Ang bahagi na hindi pa rin namin maintindihan ay kung bakit patuloy pa rin pinananatili ng China ang pagpapanggap. Bakit sila gagastos ng bilyon-bilyon para magtayo ng napakalaking spy satellite network pero itatanggi naman kung ano talaga ito? Halimbawa, kapag nagpalipad ng spy satellite ang Amerika, alam ng lahat yon. Walang dahilan para magtago. Hindi napapanggap ang Washington na mga weather satellite o proyektong siyentipiko ang mga ito. Diretsahan nilang sinasabi, oo, pang-ispya talaga yan. Ganun lang talaga. Nag-iispya kami. Lahat nag-iispya. Pero mukhang ibang paraan ang ginagawa ng China at tinatago nila ang tunay nilang layunin sa harap ng lahat. At nagpapahiwatig ito na ang Yaogan ay hindi lang isang proyektong militar, kundi maaari ring isang proyektong pampulitika. Ginagamit ito ng China bilang paraan para umusad ng hindi nagdudulot ng parehong reaksyon na maaaring idulot ng isang lantad na sistemang militar. At habang mas lalo nating sinisyasat, mas lalo ring lumilinaw ang bigat ng sitwasyon. Kung nabibigyan ng Yaogan ang China ng kakayahang subaybayan at tutukan ang mga barko ng US halos real-time, mas nagiging delikado ang anumang sagupaan sa South China Sea. Maaaring paikliin nito ang pagitan bago sumiklab ang isang labanan o kaya gawing malala ang isang pagkakamali. At hindi lang US ang nababahala. Ang Ehipto, Hapon, Taiwan, lahat sila ay nabubuhay sa ilalim ng hindi lantad ngunit tuloy-tuloy na pagmamanman at bawat paglulunsad ng Yaogan ay parang mensahe na binabantayan sila ng China. Para sa isang bansa na isang henerasyon lang ang nakalipas ay nahihirapan pampakainin ang sarili nitong mamamayan, nakakagulat ang ganitong uri ng pagtalon patungo sa kapangyarihan sa kalawakan. Nakakatakot din ito para sa mga karibal ng China dahil sa isang makabagong digmaan kung sino ang may bentahe sa kalawakan ay siyang nagdidikta ng takbo ng labanan sa mundo. Nakakatakot ang uri ng bangungot na maaring idulot nito. Isipin mo ang isang US Carrier Strike Group, halimbawa ang USS Ronald Reagan at ang mga escort nito na dumadaan sa South China Sea. Noon, ang paghahanap sa kanila ay parang naghahanap ng karayom sa dayami. Kailangan umasa ng China sa mga patrol aircraft, mga mangingisdang barko na nagsisilbing mata sa dagat o mga radar station sa baybayin. Maaring abutin ng ilang araw bago makumpirma ang lokasyon. At kahit noon, pagdating ng impormasyon sa punong himpilan, maaring matagal nang wala roon ang mga barko. Sa ngayon, ang mga $bilyong na barkong pandigma na may libu-libong mandaragat ay biglang mas nakikita at mas lantad sa panganib sa mga paraang hindi nila naranasan noon. Ang buong batayan ng lakas ng aircraft carrier, ang kakayahang gumalaw, hindi mahulaan at biglang lumitaw kahit saan ay lubang nababawasan sa sandaling masubaybayan sila ng mga Yaogan satellite mula sa kalawakan. At maaari mong sabihin na ang mga satellite satellite lang naman yan. Mayroon din ang US, Europa at Hapon.
Kaya bakit magiging iba kapag ginawa rin ito ng China? Malaking bagay ba talaga na mabilis ang pag-unlad ng China at gumagawa sila ng mga hakbang para mangguna sa lakas militar? Pero hindi naman talaga ang kanilang mga pag-unlad ang problema rito. Ang totoo, ang problema ay ang pagpupumilit nilang magkunwaring ibang bagay ang mga yaogan satellite. At kapag may nagpupumilit na sabihing ang isang halatang spy satellite ay hindi talaga spy satellite, mas lalo lang itong nakakapagduda kaysa kung aaminin na lang nila na oo, spy satellite na ito. Ano? Kasi kung tinatago mo ang layunin, ibig sabihin mahalaga ang layunin na yon. At sa pagkakataong ito, sobrang mahalaga talaga. Kasi ibig sabihin gusto ng China ang mga benepisyo ng pagmamanman nang hindi inaako ang pananagutan sa totoong ginagawa nila. May pagkakaiba kapag sinabi ng US na oo, mayroon kaming mga reconnaissance satellite kumpara sa Beijing na sinusubukang ipakita ang kanilang fleet tracking system bilang isang kasangkapan para sa pagmomonitor ng mga sakuna at aninang palay. At diyan talaga nagsisimula ang pagkabahala kasi kung tinatago nila ito, ano pa kaya ang mga itinatago nila? Kung kaya nilang itago ang isang military satellite sa ngalan ng agham pangkalikasan, saan na ang hangganan? Ang mga research station ba sa South China Sea ay talaga bang tungkol sa agam ng klima o tungkol ba ito sa mga base ng missile? Ang mga epekto sa ganitong mga kaso ay karaniwang may dalawang anyo. Una, para sa balanse ng militar. Ang mga karibal tulad ng Hapon, India at Taiwan ay hindi na pwedeng isipin na hindi sila binabantayan ng Beijing. Bawat galaw nila sa dagat ay posibleng itinatala, sinusuri at tinatarget. Pangalawa, sa usaping geopolitika, nasisira ang tiwala. Iba ang sinasabi ng China sa mundo kaysa sa totoong nangyayari. At kapag nawala ang tiwala, mas mahirap na ang kooperasyon sa ibang larangan tulad ng kalawakan, kalakalan o klima. At ito ang mas malaking tanong, ano ang sinasabi nito tungkol sa China? Dahil mukhang hindi pa rin komportable ang Beijing na maging bukas tungkol sa kapangyarihan nito na kahit gumagawa na ito ng isa sa pinaka-advanced na satellite constellation sa mundo, pakiramdam pa rin nila na kailangan nila itong itago sa likod ng huwad na anyong inosente. Ngayon, ang irony dito ay hindi naman talaga sila nagsisinungaling sa pinakamahigpit na kahulugan. Pwedeng pag-aralan ng mga satellite ang mga pananim, pwede nilang bantayan ang mga pagbaha, pwede silang magbigay ng tulong tuwing may natural na sakuna. Talagang kapaki-pakinabang ang mga ito para sa pagtataya ng panahon at pamamahala ng mga yaman. At yan ang dahilan kung bakit nakakabahala ang yaogan. Ang papel nito sa militar ay sobrang nakabalot sa mga sibilyang gamit kaya halos wala ng linya sa pagitan ng dalawa. Dahil dito, halos imposibleng managot sila kasi kung questionin man sila, may mga ebidensya silang nagpapatunay na ginagawa talaga ng yaugan ang sinasabi nitong ginagawa nito. Pero ang problema, kahit ang mga numero ay mas nagsasabi ng totoo kaysa sa anumang sinasabi nila. Opisyal na inilunsad ang yaugan noong 2006 at mula noon hanggang 2015 may humigit kumulang 24 na satellite sa orbit. Pagsapit ng 2020, higit na dumami iyon ng 4 na beses at ngayon sa 2025 mahigit 470 na ang mga satellite at halos buwan-buwan may bagong inilulunsad. Ngayon, sang-ayon naman tayo na mahalaga talaga ang mga produktong agrikultural para sa kaligtasan ng tao. Pero kailangan ba talaga ng bagong satellite na inilulunsad kada buwan? Ang mga satellite na ito ay may dalang synthetic aperture radar, isang teknolohiya na kayang makita kahit may ulap o hamog kahit sa gabi at nakakagawa ng malinaw na radar images ng mga barko at sasakyan. Ang iba naman ay may dalang electronic intelligence payloads na kaya makadetect ng mga radar signal, usapan sa radyo, at pati na rin ang mga emission mula sa mga missile guidance system. Mayroon ding mga optical camera na kaya magbigay ng high resolution na mga larawan ng mga base, pantalan, at mga construction site. Sa madaling salita, laging parang toolbox na ang yaogan. Isang grupo ng satellite ang tumutukoy sa barko gamit ang radar signature nito, ang isa naman ay sumusubaybay sa lokasyon nito kahit madilim, at ang pangatlo ay kumukuha ng larawan para makumpirma ang HAL number. Isa itong koordinadong operasyon kung saan bawat piraso ng datos na natatanggap ay pinapadala pabalik sa mga ground station na nakakalat sa buong China at ipinadadala sa mga command center ng militar. Kung kasing epektibo ang yaugan gaya ng sinasabi ng mga analyst, ibig sabihin nito ay meron na mayong halos real-time na datos para sa pagtukoy ng target ang China laban sa mga puwersa ng Amerika at mga kaalyado nito sa buong Indo-Pasipiko. Malaki ang epekto nito sa pagbabago ng balanse ng kapangyarihan sa mga paraang hindi lang tungkol sa mga satellite. Apektado hindi lang ang balanse ng militar, kundi pati ang seguridad ng mga daanan ng barko at ang katatagan ng pandigdigang kalakalan. Sa makabagong digmaan, ang kaalaman ay kasing lakas ng lakas militar. Hindi kayang lumaban ng mga militar ng bulag at sa pamamagitan ng yaugan, nagtatayo ang China ng mata sa kalangitan na maaring tumapat at sa ilang aspeto ay higitan pa ang pinino ng Estados Unidos sa loob ng mga dekada. Kung tunay na kayang bantayan ng China ang Pasipiko sa totoong oras, ibig sabihin hindi basta-basta makakapagpahinga ang Estados Unidos at ipagpalagay na ligtas ang kanilang mga carrier. Ibig sabihin, hindi rin basta makakakilos ang Japan at Australia nang hindi iniisip ang posibilidad na sila ay sinusubaybayan. Ibig sabihin na uunawaan ng mga mas maliliit na bansa sa Timog Silangang Asya na nakatutok ang mga mata ng Beijing sa kanilang mga karagatan, kalangitan at mga daungan. Ang Yaogan Constellation ay kumakatawan sa isa sa pinakaambisyosong sistema ng pagmamanman na kailanman ay tinayo na umabot ng mahigit 2 dekada, nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar at may potensyal na baguhin ang hinaharap ng digmaan. Kung paano ito gumagana?
Ngayon, ang Yaogan Fleet ay nakasalalay sa tatlong pangunahing haligi: radar imaging, optical imaging at electronic intelligence. Sama-sama, nagbibigay ang mga ito sa People's Liberation Army ng tinatawag na mga military planner na multi-domain awareness, ang kakayahang makita, subaybayan at gawing target ang anumang gumagalaw sa dagat, lupa o himpapawid. Ang unang pangunahing kakayahan ay Synthetic Aperture Radar o SAR. Hindi tulad ng karaniwang kamera na umaasa sa sikat ng araw at malinaw na kalangitan, nagpapadala ang SAR ng mga radio wave tapos pinoproseso ang mga echo nito para maging larawan. Ibig sabihin, kayang sumilip ng mga radar satellite ng Yaogan kahit may ulap, hamog, usok at kahit gabi. Para sa isang bansang abala sa pagsubaybay sa mga US Carrier Strike Group, napakahalaga nito. Ang barkong dumadaan sa South China Sea ay hindi basta-basta makakapagtago sa masamang panahon. Ginagawang kita ng SAR ang barko pati ang hugis nito. Gumagamit din ng parehong teknolohiya ang mga kanduraning radar satellite tulad ng US Lalacrosse at Sentinel program, pero mas kahanga-hanga ang konstelasyon ng China dahil sa laki nito. Sa halip na kakaunting satellite lang ang sumasaklaw sa buong mundo, ang Yaogan ay may 12-12 ng satellite na nakaayos, kaya ang pagitan ng pagbisita nila ay ilang oras lang, hindi araw. Pagkatapos, naroon pa ang mga optical na larawan. Ito ang pinakamalapit sa tinatawag na spy satellite sa estilong Hollywood. May dala itong mga teleskopikong kamera na kayang kumuha ng malinaw na larawan para makilala ang bawat eroplano sa runway o mga sasakyan sa mga staging area. Ngayon, opisyal na sinasabi ng China na ang mga ito ay mga Earth observation satellite na ginagamit para sa mapping at agrikultura, at totoo naman yon. Pero kapag ang isang optical Yaogan satellite ay dumaan sa Guam, kung saan nakaparada ang mga B-52 bomber ng Amerika, hindi mo pwedeng sabihing nagkataon lang yon, hindi ba? Wala namang maraming palayan doon. At wag nating kalimutan na pakahusay na ng China sa tuloy-tuloy at pare-parehong pagpapahusay nito. Noong ang mga unang Yaogan na larawan ay may resolusyon na ilang metro lang, sapat na para makita ang malalaking barko. Ang mga mas bagong bersyon ay pumapantay na sa sub-meter resolution ng mga American Keyhole satellite na sapat ang linaw para matunton ang ayos ng mga missile launcher, radar dish o kahit mga camouflage net. Ang ikatlong haligi ay Signals Intelligence o SIGNET. Hindi talaga kumukuha ng larawan ang mga satellite na ito. Sa halip, nakikinig sila. Bawat pulso ng radar, bawat transmisyon mula barko sa barko, bawat ligaw na electronic emission, sinasagap ito ng mga Yaogan satellite, sinusuri at ipinapadala pabalik sa mga ground station. Hindi naman bago ang teknolohiyang ito, syempre. Ang US ang nanguna sa paggamit ng tatlong electronic intelligence satellite noong dekada 70, gamit ang orbital geometry para matukoy ang posisyon ng mga barkong Soviet sa dagat. Halos kinopya ng Yaogan ang paraang iyon mula sa mga taktika noong Cold War. Ilan sa mga satellite ng China ay inilulunsad ng tatluhan, lumilipad sa maingat na inayos na mga pormasyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga signal na natukoy mula sa bahagyang magkaibang posisyon, kaya nilang tukuyin ang eksaktong lokasyon ng isang radar o radio transmitter na libu-libong kilometro ang layo. Isipin mo na lang na parang tatlong tainga na nakikinig mula sa iba't ibang anggulo. Mahirap talagang may makalampas sa kanila. Sa madaling salita, kung buksan ng isang US destroyer ang Aegis radar nito sa dagat ng Pilipinas, malaki ang posibilidad na nakikinig ang Yaogan. Kahanga-hanga ang mga kakayahang ito kung titingnan isa-isa. Pero kapag pinagsama-sama, bubuo sila ng gulugod ng tinatawag na mga strategies na kill chain. Ganito ito gumagana sa aktwal na sitwasyon. Nakakatuklas ang isang SIGNET satellite ng electronic signature ng isang carrier group. Kinukumpirma ng isang radar satellite ang posisyon nito. Tinatagos ang ulap para may mapa ang hugis nito. Nagbibigay ang isang optical satellite ng high resolution na kumpirmasyon, kumukuha ng larawan ng mga aktibidad sa deck. Pinagsasama-sama ang datos sa lupa, kaya't may live na larawan ang mga komandante ng China tungkol sa lokasyon at galaw ng fleet. Pagkatapos, ipinapasa ang larawang iyon sa mga targeting system tulad ng DF-21D at DF-26 na mga carrier killer missile. Mula kalagitnaan ng dekada 2000, naglulunsad ang China ng 2 hanggang 3 Yaogan satellite bawat taon. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 2010, bumilis pa ito sa 6 na paglulunsad kada taon. May mga taon na higit sa 10 ang inilunsad, kaya't napuno ng mga sensor ang low Earth orbit. Maaring mas advanced ang mga satellite ng US, pero mas kaunti ang bilang nito. Maaring mas maganda ang optics ng isang American Keyhole kaysa sa kahit anong Yaogan, pero wala namang 70 nito sa orbit. Ang estratehiya ng China ay dami at saklaw. Parang kinikilala nila ang husay ng Amerika, pero sinasabi rin nilang hindi lang sila tungkol sa pagkakaroon ng pinakamagaling na mata sa kalangitan, kundi tungkol sa pagkakaroon ng sapat na mga mata para walang makalusot sa kanila. Ang nagsisimulang katawanin ng Yaogan ay isang infrastruktura ng dominasyon. Isipin mo ito bilang katumbas sa orbit ng paggawa ng mga aircraft carrier o stealth bomber. Mahal ito. Inaabot ng maraming taon bago ma-develop at hindi ito napapansin sa balita tulad ng bagong missile system. Pero kung wala ito, hindi gagana ang makabagong makinarya ng militar. Sa katunayan, maaaring ang Yaogan ang pinakamahalagang programang militar ng China na walang masyadong pinag-uusapan. Ibig kong sabihin, ang mga missile ang napapansin sa balita, ang mga fighter jet ang bida sa airshow, pero ang mga satellite, tahimik lang sila. Pero sila ang nagbibigay ng datos na nagpapatakbo sa mga fighter jet at missile. May isa pang bagay. Ang mga satellite ay isang bahagi lang. Konektado sila sa mas malaking ekosistema. Mga ground station na nakakalat sa buong China, mga data center na nagpoproseso at nagsasama ng mga imahe, at mga AI algorithm na sinanay para
makita agad ang mga kakaibang bagay mas mabilis pa kaysa sa kayang gawin ng tao. Ang isang barkong pandigma na lumalabas sa field of view ng yaugan ay hindi lang basta nananatili bilang raw na imahe sa isang hard drive. Ang datos ay sinusuri, minamarkahan at ipinapasa sa mga targeting network na nag-uugnay sa mga satellite at mga missile brigade sa baybayin ng China. Pero hindi ibig sabihin nito na perpekto na ang sistema. Nariyan pa rin ang sagabal sa ligtas at real-time na pagpapadala ng datos. Ang pag-uugnay sa mga satellite, mga ground center at mga command center at mga missile battery ng walang pagkantala at hindi nadya-jam ay komplikado at isang technical na hamon. May tanong din tungkol sa kakayahang mabuhay ng sistema. Sa isang digmaan, ang mga satellite na ito ang magiging pangunahing target. Ang US at mga kaalyado nito ay may kakayahang anti-satellite mula sa mga ground-based interceptor hanggang sa mga electronic warfare system. Pero dito nakakatulong ang dami ng yaogan. Ang pagsira ng isa o dalawang satellite ay hindi makakapinsala sa buong network. Sobrang dami kasi nila. Sa madaling salita, kayang tiisin ng network ang mga pagkawala at ang kakayahang magdagdag ng redundancy ang dahilan kung bakit napakalakas ng yaogan. Ang mas malawak na epekto, noong 2020, ang US Navy Carrier Strike Group ay nag-operate malapit sa Guam nang mapansin ng mga analyst na may bagong inilunsad na triplet ng yaogan na pumupwesto na may mga orbit na dinisenyo para magmasid sa riyon bawat ilang oras. Sa loob ng ilang linggo, naglabas ng balita ang medyang pang-estado ng Xi na ipinagmamalaki ang kakayahan ng PLA Navy na subaybayan ang mga US carrier ng real time. Hindi man tuwirang sinabi ang koneksyon, pero malinaw ang ipinapahiwatig at tila ipinapahiwatig ng China na mayroon nga silang mas malaking kakayahan kaysa sa inaakala kahit na patuloy pa rin silang naglalaro ng larong pusa't daga. Ang tanong ngayon ay hindi na kung ang yaogan satellites ay mga gamit militar. Tapos na ang usapin yan. Ang mas nakakaintrigang kwento ay kung ano ang ipinapakita ng konstelasyong ito tungkol sa pananaw ng China sa makabagong bigmaan. Marami sa mga yaogan satellite ay hindi kasing advanced na mga katapat nito sa Amerika. Maaring wala silang parehong resolusyon o encryption pero nababawi ito ng dami nila. Gayunpaman, ang dami ng mga satellite ay maaari ring maging sagabal dahil may panganib ng kalat, pagulit at mga problema sa pagpapanatili. Mayroon ding katotohanan na mabilis tumanda ang mga satellite at ang pagpapanatiling gumagana ng isang konstelasyon ng ganitong kalakihan ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na paglulunsad. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit laging abala ang mga rocket pad ng China, Taiwan, Taiyuan, Jiuquan, Xinjiang. Pero hindi lang ginagamit ng China ang mga taktika nito sa digmaan at sinusubukang makalamang sa mga bansang malakas ang militar. Mayroon ding mga mas maliliit na bansa sa Africa at Timog Silangang Asya kung saan itinataguyod nito ang mga satellite para sa pagmamasid sa daigdig bilang isang kooperatibong proyekto. Sa pagkukunwaring tumutulong sa mga bansang ito sa pagmamanman ng sakuna, pagsusuri ng klima at muli pagtataya ng ani ng mga pananim, may hinala rin na nakikinabang ang PLA sa mga gamit na maaaring gamitin sa sibilyan at militar. May kasaysayang inuulit dito. Noong dekada 60, ang mga Corona spy satellite ng US ay itinago bilang pananaliksik sa lagay ng panahon. Ginawa rin ito ng mga Soviet sa kanilang Zenit program. Pero mas mataas na ngayon ang pusta dahil hindi na lang dalawa ang naglalaban sa kalawakan. 12 ng mga bansa pati na rin ang mga pribadong kumpanya tulad ng SpaceX at Planet Labs ang napapalipad ng sarili nilang mga konstelasyon at ang hangganan sa pagitan ng militar at sibilyang datos ay lalo pang lumabo. Ang mga ulat mula sa mga ministeryo ng depensa ng Taiwan at Japan ay nagsimula ng tukuyin ang mga yaogan satellite sa pangalan, itinuturing silang banta sa seguridad ng rehiyon. Hayagang pinag-uusapan ng mga opisyal ng depensa ng Amerika ang papel ng yaogan sa militar sa mga pagdinig sa Kongreso at naging napakahusay ng mga OSINT na komunidad na sa loob lamang ng ilang oras matapos ang paglulunsad ng yaogan, may mga thread na sa Twitter na nagmamapa ng orbit nito, hinuhulaan ang dala nitong kargamento at nagbibiro kung aling US carrier ang sinusundan nito. Ang pagiging lihim ay hindi na tungkol sa pagtatago ng katotohanan mula sa mga eksperto, kundi tungkol na sa pagpapanatili ng kapani-paniwalang pagkakaila sa mga diplomatikong usapan. Pero ang mga satellite na ito ay nagbigay rin ng pahiwatig tungkol sa isa pa, mas madilim na posibilidad, ang posibilidad na ang kalawakan ay maging isang pinagtatalunang at militarisadong larangan. May sarili ng Space Force ang US. Ang Russia, bagamat hindi kasing advanced, ay may mga sandata pa rin laban sa mga satellite. Ipinakita ng India ang kakayahan nitong pabagsakin ng mga satellite noong 2019. Habang nagiging mas critical ang yaogan para sa mga operasyon ng China, lalo itong nagiging pangunahing target sa mga susunod na labanan. Isang misil, isang laser system o kahit isang cyber attack ay maaring magbulag sa ilang bahagi ng konstelasyon. Pero totoo rin ang kabaligtaran. Ang pag-atake sa mga satellite ay may panganib na magdulot ng mas malawak na digmaan dahil nasa sentro ito ng pambansang utos at kontrol. Dito, nagiging sandata mismo ang kalabuan ng dalawahang gamit ng yaogan. Sa pagtawag nila rito bilang mga satellite para sa panahon at agrikultura, nilito ng Beijing ang sitwasyon. Kapag inatake ang mga ito, maaaring sabihin ng China na inatake ang sibilyang infrastruktura. Kapag hindi naman ginalaw, patuloy itong nagbibigay ng military grade na intelihensya. Ginagawang mas komplikado ng gray zone na yan ang anumang tugon na maaring gawin ng kanluran. Mayroon ding mga ekonomikong interes. Hindi lang militar ang pinaglilingkuran ng mga satellite, kundi pati ang buong ekonomiya. Ang mga shipping lane, paggalugad ng mga yaman at pandaigdigang kalakalan ay umaasa sa pagsubaybay kung nasaan ang mga barko, saan gumagalaw ang mga weather front at saan tumutubo ang mga panan. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng sarili nitong network, nababawasan ng China ang pagdepende sa mga sistema ng Amerika o Europa. Sa madaling salita, ang mga yaogan satellite ay lumilika ng isang paralel na mundo ng impormasyon, isang kontrolado ng Beijing at maaari nitong piliing ibahagi sa mga katuwang tulad ng Pakistan, Iran o mga bansang Aprikano na kasali sa Belt and Road Initiative. Nagiging isa pang produkto ng pag-export ng kalawakan, isa pang paraan ng impluwensya at pagkatapos may tanong tungkol sa pagpapanatili.
Hindi, siksikan na ang low Earth orbit sa libu-libong satellite mula sa gobyerno at mga pribadong kumpanya. Bawat bagong paglulunsad ng Yaogan ay dagdag sa siksikan. Bawat pumalyang satellite ay maaring maging debris na nagbabanta sa lahat mula sa Starlink ng SpaceX hanggang sa pagmomonitor ng panahon na inaasahan ng mga karaniwang tao. Ang sunod-sunod na banggaan na tinatawag na Cassius Syndrome ay maaring hindi lang makaparalisa sa mga sandatahang lakas, kundi pati na rin sa makabagong pamumuhay mismo. Sa ganung pananaw, ang pagmamadali ng China na buuin ang Yaogan ay bahagi ng mas malaking trahedya ng pinagsasaluhang yaman, kung saan bawat bansa ay nagunahan na punuin ang kalangitan ngunit wala namang makakapagbantay ng lubos sa mga magiging epekto nito. Ngunit marahil ang pinaka-nakakabahalang epekto ay psikolohikal. Ang mga Yaogan satellite ay umiikot ng tahimik, hindi nakikita ng mata, ngunit sumisimbolo sila ng isang mundo kung saan paliit ng paliit ang pagkakataong manatiling hindi natutukoy. Ang mga bagay na dati ay nakatago, ngayon ay natatanaw na mula sa itaas. At dito tayo dinadala sa huling tanong, ang Yad-an ba ay isang puwersang nagpapatatag o nagpapahina ng katatagan? Sa teorya, ang pagiging bukas ay maaring mapababa ng tsansa ng mga biglaang pag-atake. Kung lahat ay makikita ang ginagawa ng isa't isa, maaring mabawasan ng tukso na maunang umatake. Gayunpaman, sa aktwal na sitwasyon, binibigyan ng Yag-an ang China ng hindi pantay na kakayahang makita, na nagpapahintulot dito na silipin ang mga operasyon ng mga karibal nito nang hindi rin nag-aalok ng kaparehong antas ng pagiging bukas bilang kapalit. Ang hindi pagkakapantay na yon ay likas na nagpapahina ng katatagan. Mukhang hindi lang paparating ang panahon ng espiya sa kalawakan. Narito na ito at si Yag-an ang tunay na nasa sentro nito. Maraming salamat sa panonood.